Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good morning po. Ginugunita po natin ngayon si Saint Vincent de Paul, isang pari. Sa atin pong mga pagbasa, sino ba naman ang hindi makakarelate kay Ezra? Sa Tagalog yata ay Esdras. Nang dumating siya sa punto na dumaing sa Panginoon ng Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko hanggang langit. Suko hanggang langit, ibig sabihin, halos nakayuko ka ng ganyan. Sa taas ng iyong kasalanan. Sukol na, sukol. Sa kasamaan. Maliban siyempre dun sa mga self-righteous. O yung mga tuluyan ng pumalya ang moral compass. Yung mga tuluyan na pong pumalya ang moral compass, ibig sabihin noon, hindi na nila talaga alam kung ano ang tama at mali. O yung mali ay nagiging tama na sa paulit-ulit na pagkukumbinsi sa sarili na ayos lang yan. Everybody's doing it naman. So, bakit hindi ikaw? O bakit hindi ako? So, yung mali, morally speaking, nagiging tama na sa kanilang sarili. Katotohanan po itong kumukurot sa budhi. Ito pong sermon ni Ezra ay tila salaming basag na sumusugat ang 1,000 bubog ng paniningil. Halimbawa'y kung bakit naaalala lamang nating iparating sa Panginoon ang ating mga hinaing kapag ayun nga, dumaraing na tayo. Halimbawa'y kung bakit nare-recognize lamang nating tayo man ay kanyang itinangi kapag ayun nga, nagbibilang na lamang tayo ng mga natira. Halimbawa'y kung bakit tumatanaw lamang tayo ng utang na loob kapag ayun nga,
muli na naman tayong inaalipin. Hangad din nating mamuhay ng may katiwasayan gaya nila. Gusto rin nating mapalaya mula sa mga puwersa ng kasamaang umaalipin sa atin. Ibinibigay sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno ang susi sa abot kamay na kaligtasang ito. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Sa ganang atin, ang kailangan lamang ay sila ay tanggapin. Yaong mga isinugo sa atin ng Panginoon. Patuloyin sila sa ating kalooban at kalingain. Ipaghanda ng dambana sa ating mga puso. Sa kabilang bahagi ng kanyang mensahe ay tinuturuan na niya tayong maging mga gracious hosts o mga magiliw na tumatanggap sa kumakatok sa atin ng may bukas na kalooban. And the Holy Spirit will do the rest. Magbukas lang tayo at tumanggap. Para na rin ito sa ating kagalingan at kalayaan. Sa kanilang bahagi naman, yung mga isinugo ng mahal na poong Jesus Nazareno para sa atin, yung mga nag-iwan ng pinakamahalaga sa kanila para sa iba. Sa kanilang bahagi, wala dapat isa man sa kanila ang magdanas ng bunga ng katigasan ng puso. Otherwise, tatalikdan kanila at ipapagpag ang alikabok sa kanilang mga paa. Kung titingnan natin ang big picture, minamahal kong mga kapatid, tinetema ng ating mga pagbasa ang biyaya ng connectedness natin sa Diyos, sa isa't isa at sa ating sarili. Lahat po tayo ay konektado. Lahat ng ito ay konektado. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y naririto. Ito ang nagbibigay sa atin ng purpose at meaning. Nahihiya nga lamang tayo kung minsan. At kung uugatin po natin kung saan nanggagaling ang hiyang ito, matutuntun po natin na nanggagaling po ito sa takot. Takot na makilala ng lubusan. Takot na matuklas ang mahina. Takot na makitang takot. Hindi natin mapatuloy ang mga isinusugo ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating buhay dahil takot tayo at nahihiya. So kailangan natin ng tapang. Tapang na makilala. Tapang na matuklasan. Tapang na makita. All we have to do is to believe that we are worthy of love and belonging. All we have to do is to believe that we are worthy of love and belonging. Gaano man tayo ka-imperfect, kailangan din natin ng awa. Awa sa ating sarili, unang-una na. Dahil hindi tayo makapagbibigay habag sa iba kung hindi natin maituturing ang ating sarili sa ganitong paraan. Saka tayo makakakonect sa iba.
ng totohanan o walang pagpapanggap, saka tayo lalaya. Paglaya sa mga ipinataw nating standards at expectations sa ating sarili, para maging malaya naman na maging tunay at totoo nating sarili. Dahil sa kanyang pag-ibig, kumukonekta sa atin si Kristo sa banal na Eucharistia. Kumukonekta naman tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. At para po mangyari ito, hahayaan natin ang ating sarili na maging bukas sa Kanya para makita niya tayo, makilala at matuklasan. Sa banal na Eucharistia, naaangkin nating muli kung sino talaga tayong nakatayo sa Kanyang presensya.